mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba kamo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, weekend na. Ikalima sa buwan na ito ng Abril taong 2024. Ako po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama natin siyempre mamaya, walang iba kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang bahagi ng bansa sa pamamagitan po ng mga regional station ng DWIZ 882 at maging sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng mga online accounts ng DWIZ. At syempre, tayo po ay simulcast din via Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong makasama o makisama sa ating talakayan ngayong umagang ito sa pamamagitan po ng pagkapadala ng mensahe sa aming Facebook page o kaya po sa aming hotline 8470-1750 hanggang 54 o kaya po sa aming text line 0999-376-6768. Naku, yan pong matinding init ng panahon na patuloy nating nararanasan, patuloy na nananalasa ng husto na sinabayan pa nga po yan ng El Nino. Yung 6 na lugar na matindi yung init na naranasan, yung alinsangan na nakapagtala po ng danger level na heat index. Kasama po dyan ang Dagupan City sa Pangasinan, 43 degrees Celsius. Apari, Cagayan, 42 degrees. Tuguegarao City, Cagayan, 44 degrees. Ito pala yung pinakamainit. Yung Tuguegarao, Cagayan. Yung Catarman, Northern Samar, 44 degrees Celsius. Naku, mukhang isang linggo na yatang dumaranas ng matinding heat index, ng dangerous heat index itong Catarman, Northern Samar, dahil ang paliwanag po ng Pag-asa, base doon sa ating panayam sa Pag-asa kahapon, sila ang direktang lantad doon sa tinatawag na easterlies, no? Kasi eastern side ng Luzon yung nakakaranas ng easterlies, kaya matindi yung init na nararanasan doon sa Northern Samar. Ang San Jose Occidental Mindoro naman ay nakapagtala ng 42 degrees Celsius na heat index. Aborlan, Palawan, 42 degrees Celsius. Ang datos pong ito ay batay pa rin sa patuloy na monitoring ng Pag-asa. At dahil nga po sa mainit na panahon, nako, ito na yung sinasabi natin naapektuhan, posible na rin po maapektuhan yung ating food supply. Yun pong grupo ng United Broiler Raisers Association o UBRA. Sila ay nangangamba na baka raw maapektuhan yung supply ng karneng manok sa bansa. Ang binabanggit po ng kanilang Pangulo na si Jay Feliciano, dahil sa init, maaaring mabalam o madelay yung paglaki ng mga manok na maaari namang humantong doon sa tinatawag na artificial shortage. Kapag daw kasi na-delay yung paglaki ng manok, maaari daw maapektuhan naman yung supply sa merkado sa loob ng isang araw o higit pa. At alam naman natin, pagka nagkukulang sa supply, ang magiging resulta po niyan pagtaas po ng presyo. Yun. Pero yung pagbabago sa mga presyo, maaari naman daw maging stable kapag ang na-delay na supply ay nakarating na sa mga pamilihan. Sa kasalukuyan po, batay sa monitoring ng grupong UBRA, ang average farm gate price ng manok ay nananatili sa 95 pesos hanggang 102 pesos kada kilo. Siyempre, mamaya po ang tabayanan natin sa ating magiging palengke price monitoring kung magkano na ba yung presyo ng manok sa mga pamilihan. Nagtaas ba o nagbaba? Actually, hindi lamang po karne yung apektado pagka ganitong mainit ang panahon, pati po yung mga pananim.
Kasi pagka matindi po ang init, actually perennial problem po ito ng mga magsasaka, mas lantad yung mga pananim doon sa mga peste. Kagaya po ng mga tanim na sibuyas, last year, di ba, matindi yung dinanas nating kakulangan sa supply ng sibuyas sa bansa, kaya ang taas ng presyo ng sibuyas. Ang reklamo ng mga magsasaka, dahil sa init ng panahon, dumami yung mga peste na kung tawagin nila ay harabas. Yung harabas, isa yata yan dun sa pinakamatinding peste na umaatake sa mga pananim na sibuyas. Issue na yan ng matinding epekto ng tag-init sa bansa at iba pang mga issue, no, na may kinalaman sa paghahanda ng bansa sa kalamidad. Yan ang ating tatalakayin ngayong umagang ito dahil may makakasama po tayo mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Samantala, punta muna po tayo sa ating mga headline. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Biyernes, ikalima sa buwang ito ng Abril taong 2024, mga mag-aaral na apektado ng matinding init umakyat na sa mahigit 2 milyon. DWIZ Balita. Dalawa pang kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy sa kasong child abuse sumuko na sa NBI. DWIZ Balita. Pagsuspinde sa fish importation dinipensahan ng Department of Agriculture. DWIZ Balita. April 10, idineklara bilang regular holiday bilang paggunita sa Eidil Fitr. DWIZ Balita. At death toll sa magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan tuloy sa paglobo. Mga Pilipinong sugatan umabot na sa 3. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, aabot sa 2.4 milyon na mga estudyante sa mahigit 4,000 mga paaralan sa bansa ang naapektuhan ng matinding init ng panahon nitong Huwebes dahilan upang magsuspinde ng face-to-face classes. Ayon sa Department of Education, kabilang sa mga nagpatupad ng alternative delivery modes kahapon ang mga paaralan sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Western Visayas at Central Visayas, gayon din sa Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen at National Capital Region. Lumabas din sa report ng kagawaran na mayorya ng mga apektadong estudyante ay mula sa Region 6 na sinundan ng Region 3 at NCR. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, 2 pang kapwa-akusado ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa kasong child abuse ang sumuko sa National Bureau of Investigation sa Davao Region. Kinilala ang mga sumuko na sina Jacqueline Roy at Ingrid Canada na kapwa personal assistant ni Pastor Kibuloy. Kaugnay nito agad na nagpiyansa sina Roy at Canada ng tig 80,000 piso para sa kasong child abuse. Samantala, tanging si Pastor Kibuloy na lamang ang hindi pa lumalantad na naharap sa mga kasong child abuse at sexual abuse sa Davao Regional Trial Court. DWIZ Balita. Tuloy-tuloy tayo sa pagbabalita sa oras na 11 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Pinabulaanan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pahayag ng Canned Sardine Association of the Philippines na magre-resulta sa kakulangan ng sardinas at mackerel ang pagsuspinde ng importasyon ng round scad o galunggong. Ginawa ni Secretary Laurel ang pahayag kasunod ng babala ng CSAP na makakaapekto rin ang nasabing suspensyon sa presyo ng canned mackerel. Paliwanag ng kalihim, maaari pa rin silang makapag-import ng kaparehong dami ng canned mackerel. Nauna lang ibinulgar ni Secretary Laurel na hindi bababa sa 100,000 metric tons ng imported round scad ang napunta sa mga wet market o sa mga palengke sa nakalipas na 9 na buwan. DWIZ Balita. Idineklara ng Malacanang na regular holiday sa buong bansa ang April 10, araw po yan ng Miyerkules, bilang paggunita sa Eidil Fitr o pagtatapos ng Ramadan.
Sa ilalim ito ng Proclamation No. 514 na nilagdaan ni Pangulong Marcos kasunod ng rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos. Bago ang Ramadan, regular holiday din ang April 9, araw po yan ng Martes, bilang paggunita naman sa araw ng Kagitingan. DWIZ Balita. Umakyat na sa 10 ang patay habang mahigit 1,000 na ang sugatan matapos ang nangyaring malakas na lindol sa Taiwan noong Miyerkules ng umaga. 40 nasawi ang natagpuan sa loob ng Taroko National Park. Yan po ay isang tourist attraction na sikat sa mga canyon lip sa Hualien County na epicenter ng lindol. Kaugnay nito, ilang mga residente ng silangang baybayin ng Hualien ang nananatili pa rin sa mga tolda. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Pangulong Marcos humingi ng rekomendasyon sa mga cabinet secretaries hinggil sa working arrangement ng government employees. Ang ulat mula po kay Patrol No. 13, Gilbert Perdes. Humingi ng rekomendasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bawat kalihim ng bawat departamento para sa maaring working setup ng kanilang mga empleyado. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na ang hakbang ng Pangulo ay sa harap ng kinakaharap na problema sa traffic sa Metro Manila. Naging mahaba raw ayon kay Balisacan ang naging talakayan tungkol sa traffic sa nakaraang full cabinet meeting hanggang sa mag-issuean niya ang presidente ng direktiba na magsumite ng rekomendasyon ng mga cabinet secretaries hinggil sa kung ano ang magiging working environment sa kanilang mga tanggapan. Ang naisan niyang malaman ng Pangulo ay kung ano ang magiging adjustment at paraan ng pagsasaayos sa pagtatrabaho ng mga empleyado. Kaugnay nito ay komprehensibong solusyon daw sa traffic ang nais ng presidente at hindi ang piecemeal approach na unti-unti o bahagi lamang ng pagsasaayos na siyang ginagawa sa mga nakalipas na taon. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, maglilingkod ng tama. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Ito na ang inaantabayanan nating price monitoring. Nabanggit natin kanina na merong babala yung isang grupo ng mga broiler racers na posibleng maapektuhan yung supply ng manok sa bansa dahil sa nararanasang init ng panahon. At kamustahin natin yung presyo ng manok at ng iba pang mga bilihin. Naroroon po sa Balintawak Family Public Market si Alex Avila. Magandang umaga, Alex. Yes, Ms. Cecil, magandang umaga po. Andito tayo ngayon sa Balintawak Family Public Market para mag-update sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Actually, alas 4 pa lamang, napakarami ng tao dito sa Balintawak Public Market. Para sa gulay, sinasabi na may mga bumaba at tumaas to ang presyo. Ang sibuyas ay nasa 60 at 65 pesos per kilo. Bawang ay nasa 130, patatas 90, kamatis 45 pesos. Ang carrots naman natin kamatis, ay... Alexa? Ang kamatis mura dito nasa 45 pesos. 45 pesos kada kilo. Malaki ang iminura. Yes, Actually, Alexa, yes, pagka yung ibang mga palengke sa Metro Manila, pagtatanungin mo yung mga nagtitinda doon, saan ho galing yung inyong mga yung inyong mga bilihin, yung inyong mga supply? Marami sa kanila magsasabi Balintawak Yan. Kasi mukhang ang Balintawak, malapit yan sa NLEX, di ba? Yan yung nagsisilbing parang bagsakan ng mga gulay na nanggagaling sa area ng Northern Luzon. Yun. Kaya medyo mura yung mga paninda dyan sa Balintawak Farmers Market. Yun. Ano pa? Yes, Ms. Cecil, totoo na bagsahan nga talaga dito. Napakamura ng kamatis, nasa 45 pesos per kilo lang. Yung carrots naman, nakitaan ng pagbaba ng presyo dahil nasa 100 pesos ito kahapon, ngayon ay nasa 90 pesos. Yung luya, 110. Ang sayote, nagtaas. Kahapon ay nasa 25 pesos per kilo, ngayon ay nasa 35 pesos per kilo na. Ang repolyo at Baguio Pechay naman ay nasa 40 pesos per kilo. Ang karne, tumaas ng 5 piso. Ang pork chop ay nasa 300 pesos per kilo. Lomo, 240.
ang liempo, merong tig 340, meron ding mga tig 360 sa ibang tindahan dito. Yung buto-buto nasa 285 pesos per kilo, ang atay 200 pesos per kilo, at ang lomo ay nasa 360. Yung manok ay nasa 160 pesos per kilo lang dito sa Balintawak Public Market. 150, no? 150. 160, Miss Cecil. Okay, 150 pesos. Parang mas mura ito kumpara dun sa mga napuntahan mong mga Yes, Miss palengke. Cecil. Ito nga yung isa sa mga pinakamurang presyo ng manok na na-encounter ko sa pagbisita ng mga palengke this week. Yung isda naman, ang galunggong ay nasa 100. Mura din yung galunggong, ha? 100. Tilapia. Sa ibang mga palengke, Alexa, 200 pesos. Yung iba ay nasa 200 pesos lang, Miss Cecil. Pero dito, galunggong 100 pesos 100? lang. Oo. Yung tilapia nasa 90 pesos at yung tumpok nasa 100 pesos per kilo. Yung bigas, Alexa. Ang bigas, iba-iba naman yung presyo dito. Merong nagre-range ng 52 pesos, Ayun. 55, 56. Pero yung pinakamataas na nakita natin, katulad lang sa ibang mga public market na binisita, pinakamataas ay nasa 70 pesos per kilo. Ganun din, halos kapareho din niya yung presyo ng bigas sa iba pang mga pamilihan. Yung itlog kaya, Alexa, kung nadaanan mo? Yung sa itlog naman, depende rin yan sa small, laki. medium, large. Yung large, yes. Yung large ay nasa 195 pesos per tray yan. Yung medium, 185. Ang pinakamababa na nakita natin dito per tray ay nasa 180 pesos per kilo. Tsaka talagang maaga pa lang talaga, Alexa, marami na talagang tao dyan sa Balintawak Public Market kasi pupunta ng maaga dyan yung mga vendor dun sa iba-ibang mga lugar sa Metro Manila, tapos kukuha dyan ng supply bago sila magtinda o magbukas ng kanilang mga stall sa ibang mga palengke. Yun. Ayan. Alexa, Yes. kamusta naman ang sino ang nanalo o ang makakatanggap pala ng Sentol token ngayong umaga? Ayan, kasama natin ngayon si Kuya Narcy Lorenzo. Tindero siya ng mga karne, Miss Cecil. Good morning, Tatay Narcy. Morning po. Ayan. Ayun, si Tatay Narcy. Kamusta ho ang benta? Basuot na ni Tatay Narcy pala yung sombrero. Opo. Ni Sentol. Ngayon po, Madam, matumal po ang bentahan po. Dawa po na. Wala pa mga yata. Matumal pa rin ho ang benta kahit marami na ho tao dyan ngayon umaga, Tatay Narcy. Marami pong tao, kaya lang di naman namimilit. Gawa po ng siguro sa tumal na po. Tapos gagaling sa okasyon. Kaya po mahina po benta ngayon. Nagtaas ho ba o bumaba ang Tatay Narcy, yung mga tinda niyong mga karne? Ang baboy po, tumaas po. Ang manok, tumaas din po. Dati, nga po, ang beta lang namin ng manok, nasa mga, mabot nga po kami ng 105 lang eh. 105. Opo, ang bentahan na po yun dati, 105. Ngayon po, mabot na ng 155. Ano raw ho ang dahilan, Tatay Narcy, bakit nagtaas yung Tumaas presyo? daw po yung feed. Tumaas yung feed. Opo. Kaya nagtaas din ang presyo. Opo. Di bali, maaga pa naman, Tatay Narcy, at saka weekend po, Tatay Narcy. Bukas po, Sabado, tas araw ng Linggo. Linggo lang po, medyo maganda bentahan po, Madam Dili. Ayun. So, we expect po tataas ang inyong benta ngayong weekend, Tatay Narcy. Para po, ganun po lang po, kahit naman po weekend, yun din po ang bentahan. Depende lang po sa mga biyero ng manok kung magtataas. Tataas din po kami. Pagka bumaba, baba din po. Ayun. Bagay, Tisit po kami sa taas eh. ayun. Bagay, laban lang, Tatay Narcy. Ika nga. Kailangan po. Para sa pamilya. Ayan, pero sakto po, Tatay Narcy, nasuot niya yung sombrero ng Sentol at komportable po yung t-shirt na yan ni Sentol dahil mainit ang panahon. Diba? Kailangan nyo ng dagdag na proteksyon sa init, sa mainit na tirik ng araw mamaya. Yan. Hindi naman po ganong nainit kasi po naabot pa kami ng mga 1 din pagka po nagtitinda kami. Nag-open po kami ng 8 ng gabi. 8 p.m. pala ng gabi kasi may mga bumibili na po ng gabi pa lang. Opo, yung mga galing work po.
Karamihan ba dyan, Tatay Narcy, bultuhan ng bili, ano ho, dyan sa Balintawak? Opo, bultuhan po iba kasi yung paninda rin ho nila yung sa lugar nila. Oo nga, dyan talaga sa Balintawak Public Market ang Bagsakan ang po. bagsakan. Ayun. Opo. Okay. Maraming salamat, Tatay Narcy. Okay po, salamat. Opo, at mag-iingat po kayo. Okay po, salamat. Yan. Alexa, salamat. Maraming salamat, Ms. Cecil. Magandang umaga ulit sa mga tagapakinig natin sa DWIC. Ayan. Usapang kami. Yan po si Alexa Avila, nag-report ng live mula sa Balintawak Family Public Market. Yun. Andali, bago tayo mag-commercial break lang, pasadahan lang natin ang mabilis ito, no? Ito ay, kumbaga, kung merong isang aspect ng security ng bansa na dapat po tayong matutukan at dapat pang paigtingin at paghusayin, yun pong aspect ng cybersecurity. Di ba ilang government agencies na po yung kanilang mga website nahahack? At hindi lang po yun, ang pinakadelikado po na mahack, pagka ang government agency, merong datos o personal data ng ating mga kababayan. Ano ho yung mga agency na yan? Kagaya po ng NBI, kagaya po ng COMELEC, yung PNP, dahil may mga clearance po na may mga clearance po yung ating mga kababayan na pinoproseso po dyan. At syempre po, pati yung Philippine Statistics Authority, lalo na, no? Dahil sila yung may hawak talaga ng ating personal data. Yun pong isang cybersecurity group, yung Deep Web Connect, nagbabalaho sila, no? Meron silang inireport na alleged leak ng Philippine Identification Cards doon sa dark web. Actually, mga kababayan, yung pong surface, yung pong mga open source sites, ang tawag ko kasi dyan open source sites yung mga nakikita po nating mga website, Google, yung mga publicly available na na-access po natin sa internet, yan po ay less than 10% lang ng kabuuang mga data sa buong internet universe. Karamihan po dyan, more than 90% na mga data, nasa dark web po. Nasa dark web. At nag-raise po ng pangamba itong grupo ng Deep Web Connect dahil yun daw mga Philippine Identification Card nalantad doon sa dark web. Yun. Meron daw Dark Web Hacker Forum na 152 GB of Philippine Citizen Identity Card Sample. Yun. Nalantad daw po doon yung mga Philippine Identification Card. Yung post na yan ay naglalaman daw po ng URL na nakakonekta sa isang Telegram group na di umano po may hawak ng mga data. Yun. Kaya kailangan paigtingin po rin ng pamahalaan yung ating cybersecurity. Actually, mahal yung technology na yan Pero kailangan po nating, dahil there's no way to go but patuloy pong nag-i-improve, nagpo-progress yung ating technology. Ibig sabihin, talagang this is really the way of life na, Yung internet, very vital aspect na ng bawat buhay ng mundo, ng modern world. Kaya kailangan pong matutukan itong aspect ng cybersecurity. Ang kanila pong duda, dahil po ang repository naman po ng Philippine Government Card ay Philippine Statistics Authority, nanggaling yung leak mula po dyan sa PSA. But anyway, bibigyan po natin ng panahon para matalakay po ng malaliman itong issue po na ito ng cybersecurity leak. Delikado po ito kasi pag nalantad po yung ating mga data, pwede po kasi yung magamit sa mga illegal transaction Bit-bit po yung ating mga pangalan. Ayun, samantala po, magbigay daan po muna tayo sa commercial break. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 27 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Mga bago, huwag magpapaiwan. Alamin ang lahat sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol sa oras na 35 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Ito na po yung binabanggit natin kanina. Nasa linya na po ng ating komunikasyon ang tagapagsalita ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Walang iba kundi si Director Edgar Posadas. Magandang umaga po, Director.
Ma'am Cecil, magandang umaga po at magandang umaga po kay Senator Tol at sa lahat po na nanonood at nakikinig sa inyong programa. Magandang umaga po. Opo, sir, ang NDRRMC ay on top of everything, ng mga nangyayari sa bansa, lalo na monitoring. Unahin na po natin, sir, itong epekto ng matinding tag-init, nitong El Nino phenomenon. Ano na po ang latest data ng NDRRMC? Patuloy po tayo dun sa Ma'am Cecil, i-limit ko lang po ang aking Yes, sir. diskusyon dyan dun po sa capacity po ng OCD as the Secretariat because we have in deference to the official spokesperson po ng Task Force El Nino na si ASEC Joey Villarama, yung ating pong kasamahan din. Patuloy po tayo, we are at the halos magta-transition po ito, base po sa ating mga kaibigan sa DOST Pag-asa. We will be experiencing a transition between El Nino at saka sa La Nina, At patuloy naman po tayo, nakikita po natin yung pag-peak ng mga sobra pong init ngayon at ang trabaho po natin dyan ay in relation to the task force, tayo po ay ang secretariat, tayo po ang punong abala, nag-orchestrate po tayo doon o nagpa-facilitate tayo ng compliance. We monitor compliances of the different member agencies. Actually, Ma'am Cecil, maliit, very lean po yung bagong task force El Nino. It is just shared by no less than the chair also of the NDRIMC, si Secretary Chodoro, and co-chaired by the DOST Secretary, si Secretary Rene Solidum, at meron pong 4 na ahensya na sumusuporta sila, kasama po ang DNR dyan, NEDA, DOH, at saka ang DA. Pero hindi po ibig sabihin, kasi yung original po nito, di ba, through the years, marami po tayong, medyo malaki po yun. Pero lahat po ay may minamandato na magbigay ng suporta nila kung kinakailangan for the success po of the efforts of the Task Force El Nino. And so sa ngayon po, ang ating tinututukan ay yung, of course, yung provision ng yung adequate na tubig, yung mga yun pong mga compliance natin sa mga iba-iba pong mga utos para po masigurado na ang matugunan po yung kakulangan sa tubig plus sa puspusan din po yung ginagawa ng Department of Agriculture dun sa mga pagtulong sa ating mga fisher folks at saka farmers. Apo, so yung sa El Nino, sir, kasi ang NDRRMC po ang nagtatali ng damages, ng epekto, gaano karami na yung mga napinsala nating mga kababayang magasaka. Based on the tally, sir, ng NDRRMC, how much na po ba, sir, ang damages na idinulot po nitong El Nino phenomenon? Umaabot na po tayo sa 12 billion dito, ma'am, na damages po. So, kaya nga po, I do not want to go into the details, Isa po mamarapatin po ninyo. Basta, yan po ay aming tinututukan po natin yung compliances, yung kasi ito nga pong dadating na 24, Ma'am Cecil, magkakaroon po bilang secretariat, may nakaschedule po na susunod na meeting po, pagpupulong ang ating Task Force El Nino para po makita natin. Madalas pong nagmi-meeting ito para matutukan natin yung mga compliances at yung basically po yung pagtulong sa ating mga magsasaka, yung iwasan po natin yung paglaganap ng mga sakit na related sa kakulangan sa tubig. Sir, kasama rin, sir, sa epekto po kasi ng matinding tag-init, actually before pa po pumasok ang panahon ng summer, yun pong mga forest fire, particularly sa area po ng Cordillera Administrative Region. Meron po bang monitoring doon, sir, ang NDRRMC so far? Ilang mga kabundukan pa po ba ang nasusunog o naapula na po ba lahat? Sa ngayon po, wala po naman tayo ng active na forest fire sa ngayon at patuloy po natin minomonitor yan through our regional offices. Pero patuloy din yung ating panawagan, Ma'am Cecil, through your program, na kasi po ito, nung pabalik po tayo dito, umuwi po tayo sandali sa probinsya, nung pabalik tayo dito po sa may NLEX, meron pong grass fire naman, siguro po baka may nanigarilyo lang or naglagay ng tinapon yung cigarette butt doon or pwede naman pong
spontaneous combustion sa sobrang init, ano po, maging responsable din po tayo kasi baka tayo rin yung nagsisimula ng mga sunog na ito, ano? Because we cannot also discount the fact na yung mga ganung hindi lang siya nasunog dahil sa sobrang init, but meron din sigurong mga na itatapon tayo doon. At ito po ay sa pakikipagtulungan din, ma'am, no? Because the OCD works with our responsible agencies like the BFP for this, no? So sinusuportahan po natin. We just had yung ating fire prevention month last month, ano, at yun nga po, patuloy nating sinusuportahan yung kanilang mga efforts para po ma-curb yung epekto at ma-prevent po yung mga epekto ng ganitong forest fires po. Sir, yung Taiwan, malakas po yung lindol, no? Magnitude 7.2. Yun pong Japan, kahapon, nilindol din po. Ayan na naman po, nabubuksan na naman po yung issue about the possibility of the big one. Wag naman po sana. Ano pong preparation na, sir, on the part of NDRMC at yung mga agencies linked to the council tungkol po dito sa posibilidad ng malakas na lindol, especially sa Metro Manila po? Let up po tayo doon sa ating, Ma'am Cecil, doon sa ating quarterly nationwide simultaneous earthquake drill. At yung last nga po, itong nakalipas na buwan, ginawa po natin yan. Ang ating pong pilot site ay dito sa Camp Aguinaldo, ano? At ang tinest po natin dito sa scenario na ito ay yung ating emergency telecommunications. In that respect, Ma'am Cecil, I think dahil napanatili po natin yung linya ng komunikasyon natin, we came up with a scenario simulation exercise at napanatili naman po natin buhay yung ating linya ng telekomunikasyon. Kasi kada NCED po, we are testing a scenario, at dun po sa first quarter NCED, I think we were able to achieve our goals, pero hindi po tayo nag-stop doon. Ang utos nga po ni Secretary Teodoro, ni Yusek Nepomuceno, ay gumawa pa tayo ng parang worst case scenario. Yung halimbawa po nito, ma'am, and I would like to give an example. I live nearby po where the Quezon City government conducted their own NCED. On that same day, gabi po nila kinandak. Malawakan din po yun. Tapos nakikita ko sila because I live nearby, sa medyo nakikita ko po yung advantage point. I think maganda po yung ganun kasi tinetest natin. Hindi naman po natin ma-predict. What about ilayo po ng Diyos, mangyari siya ng gabi, mangyari po ng umuulan o bumabaha, paano ang senaryo natin? Yun po ang mga future na plano po sa NCED. Pero ma'am, araw-araw po isa preparation, we have, hindi lang po yung West Valley Fault ang kailangan nating paghandaan. According to PHIVOX po, meron tayong around 20 active earthquake generators, active faults, and trenches, na that could generate a similar na malakas na mga pagyanig, At if ang nga po natin dito, Ma'am Cecil, although yung muscle memory on duct cover and hold is essential, we are going beyond that. Yung engineering interventions, sinitignan natin yung available technology, early alert warning, yung mga merong mga apps ang DOST PHIVOX, yung Hazard Hunter PH, yung ating pag-revisit po ng adherence ng mga naggagawa, nagko-construct sa building code, Kasi nakatutok po tayo dito sa Metro Manila dun sa study na yan because iba po ang sitwasyon kapag dito we have tall buildings, maraming tao, at hindi po katanggap-tanggap na pinapalagay natin kung wala tayong gagawin at hindi tayo handa, malalagasan po tayo ng around 50,000 people. So we go beyond. Yun po ang challenge sa atin na we go beyond the duct cover and hold at ito po ang mga isasama natin sa mga future na NCED natin. Alright, maraming salamat po. Sir, marami pa tayong mga pagkakataon naman in the future na mapag-usapan po ng malaliman pa yung iba-iba mga issue na connected with NDRMC. Marami pong salamat sa pagpapaunlak po ng panayam, Director. Kami po ang dapat magpasalamat mo. Magandang umaga po sa inyo ni Senator Tol at mabuhay po kayo. Yan po si Director Edgar Posadas, ang tagapagsalita ng NDRRMC. Ang oras sa buong Pilipinas ganap ng 6:45 ng umaga. Usapang Tol!
kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Good morning, Senator Tol. Hi, good morning. Good morning, Cecil, sa ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo na po sa maiinit na lugar, yung mga pinanggalingan ko kahapon sa Northern Luzon, sa Kawayan, Isabela, sa malapit sa Tugigaraw. Naku, sobrang init. Sa mga taga-Dagupan, nakikinig ngayon sa 89.3, good morning po sa inyo. Mga kapanayam natin, Cecil, ngayon, inaantabayan natin to kahapon pa yung BIR Commissioner. Eto, nasa si Commissioner Romeo Lumagi Jr. Magandang umaga, Commissioner. Magandang umaga po sa inyo, Senator Cecil, at sa mga taga-subaybay ng programa po ninyo. Ay, morning. Salamat sa binigyan mo kami ng konting panahon. Alam mo, malapit na ang filing. Kailan ba ang deadline, Commissioner? Ang deadline po ng ating filing ng annual income tax return for 2023 ay ngayong April 15 na po. Ngayong Monday po yan. Ilang araw na lang? Opo, ilang araw na lang po. So, ini-expect ba natin na kung kasindami rin nung nag-file nung isang taon ang magpa-file ngayon? Well, inaasahan po natin na mas marami po ng konti dahil tinitingnan po natin na nag-i-increase naman po ang rehistrado ng nagnegosyo compared sa last year, no? Yung 2022 annual income tax return na final ng 2023. At noong 2023, dumami rin naman yung mga nagrehistro ng negosyo. Kaya naman ngayong 2024 ay inaasahan natin na mas marami ng konti yan. So ito, wala kayong iniisip na extension dahil sa sobrang init, hindi makalabas yung iba, hindi makakilos yung ating mga accountants, yung mga may-ari ng negosyo, minsan sarado pag mainit na mainit. So walang pinaplano extension ang BIR? Wala na pong extension po ito at kasi po matagal na po tayo nagkaroon ng tax campaign awareness. Nagsimula po tayo nung buwan ng Pebrero. Ayun. So anong target collection natin? Makakamit ba ito o malalampasan pa ba natin, Commissioner? Ang target collection po natin ngayong 2024 ay nasa 3 trillion po, ano? Mataas-taas po yan. Pero marami po tayong programa para masigurado natin na ma-attain po natin itong collection target po na ito. So, Cecil, baka ikaw may tanong kay Commissioner at nagsusulat ka. Marami. Yes, Commissioner. Last year po kasi, naging hindi RDO specific yung pagpa-file ng ITR. Ngayon po bang taon, ipapatupad po ba ulit yun? Kahit saang RDO, pwedeng mag-file po ang ating mga kababayan? Opo, naglabas rin po tayo ng ng circular po na file and pay anywhere pa rin po tayo para naman na mas madali ang pagbabayad at pag-file ng annual income tax return. So, kahit nasan po kayo, kahit mag-file po kayo ng return na kung hindi man dun sa kung saan kayo rehistrado, wala pong penalty yan at tatanggapin po yan. Marami rin tayong mga facilities na online, kaya naman na hindi na mas madali po ang pag-file at pagbabayad po ng buwis. Ayun, so pwede na rin po, Commissioner, pati magbayad online. Meron po tayo yung EBIR forms. Nandyan po yan sa aming website. Doon lang po fill upan yung mga forms at isa-submit online. And then meron din po tayo yung electronic filing and payment system. Pwede rin po yan, online din po yan. At yung pagbayad din po. Tapos doon, of course, doon sa authorized agent banks na doon nagpa-file at nagbabayad din po ng buwis nila po. Yung, pagka hindi po nakaabot, sir, ng deadline, hindi umabot ng April 15, kayo na po magpaliwanag, sir, ano ang kaukulang penalty para lang mapaalalahanan po ating kababayan? Opo, pagka hindi po nakapag-file at nakapagbayad po, meron pong penalty po yan. May pinapataw po na interest and surcharge na pag
pagka hindi po nagbayad. Kaya po sinasabi po natin na siguraduhin po natin na makapag-file ng returns po on or before April 15. Although nakikita naman po natin na ngayon po ay hindi na po masyadong nagiging problema po dahil kasi dahil sa marami tayong ginagawa, meron din po pala tayong tinayong tax assistance center na tutulong po sa kanila kapag hindi nila alam kung ano ang kailangan dyan sa national office po. Meron din po dyan na sinetap po tayo na tax assistance center na pupunta lang po sila doon, tutulungan po sila kung paano ang pagpa-file. At yung mga bangko rin po, na rin po tayo sa kanila, nag-coordinate na rin po tayo sa kanila, extended po ang banking hours up to 5 p.m. tatanggap at ng payment din po ang mga authorized agent banks up to 5 p.m. at bukas po April 6 at April 5, Sabado po yan. Magbubukas po ang mga bangko para po tumanggap ng mga returns at mga payments po ang mga bangko. Pati po yung Sabado ng next week, Commissioner, bukas din po ang mga bangko at mga BIR offices para tumanggap. Opo, ang mga bangko po bukas po yan. Meron na pong bank bulletin po dyan April 6 at April 13 po. Okay. Kasama po dito, Commissioner, yung mga rural banks, yung mga bangko natin sa mga probinsya, o dito lang sa yung mga commercial banks lang nakilala? Kapag ka po, yung mga magbubukas po, lahat po ng authorized agent banks po, makikita po ang listahan ng authorized agent banks po ng BIR sa website po natin. So, expect natin siguro, dadagsain ito ng ating mga mga kababayan, lalong-lalo na palapit yung deadline. Ano po may papayo nyo sa ating mga kababayan na naghahabol pa, nag-fill up pa ng forms, nagipag-usap pa sa mga accountants? Ano po ang maipapayo ng ating commissioner ng BIR? Well, unang-una po, ang maipapayo po natin ay sana po mag-report po tayo ng tamang income tax at magbayad po tayo ng tama. Huwag po tayong gumamit ng mga peking resibo dahil hinuhuli na po natin yan at siguraduhin po natin na sana po magtulungan po tayo, tulungan ng gobyerno na makakolekta po ng pondo dahil marami po tayong, ang gobyerno po ngayon, marami pong proyekto na kinakailangan po ng pondohan. At gawin po natin ito na mag-file on or before April 15 para maiwasan po ninyo ang mga penalties at interest. At isa pa po ay kung meron kayong hindi siguradong kung paano gawin po yan, makakaasa po kayo na pwede po kayong pumunta sa aming mga opisina at matutulungan po namin kayo dyan kung paano po ang pag-fill up at magbayad ng inyong mga taxes po. Yung tatanong ko sana, yung step-by-step tutorial na online, parang consumer-friendly. Pero na-consider nyo ba, Commissioner, na yung susunod na linggo, yung April 9, Bataan Day nung araw yan. Araw ng Kagitian, holiday yan. Yung April 10, susunod na araw ay parang Fiesta Official din, parang last day ng Ramadan, Idul Fitr. So, nabawasan kagad tayo ng 2 araw. So, na-consider ba ito sa pag-compute natin? Kasi, di-declare lang nitong April 10. So, -2 kagad tayo na araw. Well, opo, ang ano naman po dyan, kasi pwede rin naman po online ang pagpa-file at again po, nung February pa po, ano na po tayo na on or before April 15, dapat po makapag-file na po at makapagbayad ng tax. Kaya nakaano naman po yan. And marami naman din pong madali, pwede naman po din online, kaya kahit naman holiday, kayang-kaya pong gawin sa online, sa computer lang po. Yun. Cecil, meron ka pang ano? Okay bago natin pasalamatan si Commissioner. Opo, okay na, Commissioner. Very well said po. Opo, maraming salamat, BIR Commissioner Lumagi. At maraming salamat sa oras na binigay niya dito sa programang Usapan Tol. Sa sunod na pagkakataon, siguro, sana makapanayam uli namin kayo. Opo, sige po. Lagi po naman po tayong nandito para rin po makatulong po sa inyo at maintindihan po ng mga taga-subaybay po natin kung paano po lahat ang pag-file at pagbabayad po ng tamang buwis. Maraming salamat si Commissioner Romeo Lumagi Jr. ng Bureau of Internal Revenue. Alam mo, Cecil, kahapon, napakainit. Narating ko po ang Isabela, Kawayan Isabela, Farmers Day. Yung atin laging pinag-uusapan sa palengke.
yung kung magkano ang presyo ng kamatis. Tinanong ko po yun sa mga ating magsasaka at tindera sa Isabela, sa Kawayan. 40 pesos isang kilo ang kamatis. Mura Samantalang din, tayo, tuwing nagtatanong tayo sa mga palengke dito sa Metro Manila, 90 pesos, nag-110, doon 40 pesos. So, napakainit kahapon, pero masaya naman po ang ating mga magsasaka sa Kawayan, Isabela, at sa San Mateo, Isabela. Kasama rin natin si Mayor JCD at si Mayor Puwa ng San Mateo, Isabela. Napakainit lang, Cecil. Ay, ngayon, napakabilis ng oras. Nandun ka na sa yugto ng magpapaalam ka na uli, Cecil. Yes, eto Sentol, bago tayo magpaalam, bigandaan muna natin itong mahalagang mensahe mula po kay D. Edgard Cabangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. Stress makes you expect that everything needs to happen right now. Faith assures you that everything will happen at the right time and perfect time, in God's time. Believe, think good, thank God, thank God. TGIF, have a relaxing weekend. God bless you. Maraming salamat, Cecil. Yes, maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay. Ngayon po ay Biyernes, magkikita tayo. Lunes na, napakabilis. At sa mga tiga-Tondo po, sa mga tiga-Smoky Mountain, magkikita po tayo mamaya dyan ng 8:45 ng umaga. Papunta po ako dyan sa Smoky Mountain, mga tol. 8:45 ng umaga sa Smoky Mountain sa Tondo, sa lungsod ng Maynila. Ito po si Senator Francis Tolentino. Maraming salamat po sa mga sumubaybay sa programang Usapang Tol. At magandang umaga po. Hanggang sa Lunes po, magkikita ulit tayo. Ako naman po yung lingkod, Cecil Villarosa. Antabayanan po ang programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat Pilipino.